Nobela ni Nena. Libreng Tagalog stories para sa'yo. Sa isang maaliwalas na tanghali, makikita si Patricia at Erica na nagkakape sa isang maliit na cafe sa mall. Kitang-kita ang kasiyahan sa mga mukha nila habang binubuo ang kanilang mga plano para sa isang hiking trip na magaganap sa darating na linggo. Girl, ang tagal na natin hindi nakakapag-hike, no? Sabi ni Erica habang hinahalo ang kanyang tasa ng kape. Tama ka dyan, Erica. Matagal na rin simula nung huling hiking trip natin. Excited na ako, tugon ni Patricia. Matagal nang pangarap ni Patricia ang muling makatapak sa mga bundok. Matapos ang ilang pagkakabigo sa pag-ibig, nais niyang gamitin ang kanyang oras sa pag-e-explore ng kagandahan ng kalikasan. Sa bawat hakbang na gagawin niya sa hiking trip na ito, handa siyang buksan ang kanyang puso muli sa mga bagong karanasan at posibilidad. Samantala sa kabilang dako ng lungsod, naghahanda na sina Bobby at Jason para sa kanilang paparating na pag-guide sa hikers group sa mapanganib na mountain pass. Kung alam lang nila kung ano ang naghihintay sa kanila sa malalim na kagubatan. Pre, sigurado ka bang kaya natin ang mga gagawin natin sa linggo? Baka daw may dumating na bagyo sa araw na yon, ha? Sabi ni Bobby kay Jason habang inaayos ang kanilang mga hiking gear. Tiwala lang, Bobby. Alam naman natin ang ating mga kakayahan. Handa tayo para sa kahit anong mangyari. Sagot ni Jason, na puno ng determinasyon at kumpiyansa. Kahit na may excitement sa kanilang mga sarili, hindi pa nila alam ang anumang mangyayari sa kanilang hiking trip. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang paglalakbay. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kakaibang adventure na ito ay magdadala sa kanila sa mga hindi nila inaasahang pagkakataon na magbabago sa kanilang mga buhay. Nang dumating ang araw ng hiking trip, mas lalong dumilim ang mga ulap, ngunit hindi ito nakapigil sa excitement ni Patricia at Erica. Kasama nila ang iba pang mga hiker, kabilang na sina Bobby at si Jason na mountain guide. Wow, ang daming tao! Bulalas ni Erica habang tinitingnan ang iba't ibang hikers sa paligid. Oo nga, Erica. Akala ko ba hiking trip lang tayo, parang fiesta na ito? Sagot ni Patricia na nagbiro sa kaibigan. Sa totoo lang, akala ko mga 5 nga lang tayo eh. Kasabay ng iba't ibang mga hiker, nagsimula ang kanilang paglalakbay sa bundok. Nakipagkilala sina Patricia at Erica sa mga ibang kasamahan, ganun na din kina Jason at Bobby. Sa simula, magaan at masayang naglalakad ang grupo. Ngunit out of nowhere, biglang dumilim ang paligid at isang malakas na bagyo ang biglang sumalubong sa kanila sa bundok. Patricia, anong gagawin natin? Sigaw ni Erica, na halos hindi rinig ang boses sa gitna ng malakas na ulan. Kailangan natin maghanap ng masisilungan? Sagot ni Patricia, na pilit nagpapakatatag. Hindi nagtagal, lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. May dala itong matinding hangin at malakas na kulog na nagdulot ng takot at kaguluhan sa grupo. Without warning, isang kidlat na napakalakas ang tunog ang tumama sa lupa malapit sa grupo. Dito na sila nagkanya-kanyang takbo dahil sa tindi ng takot at pagkabahala. Sa di inaasahang pangyayari, biglang napahiwalay sina Patricia at Jason mula sa kanilang mga kasama. Ang kanina lang na malaki at masyang grupo ay naging 2 tao na lang. Hindi makapaniwala si Patricia sa nangyayari. Nasaan na sila, Jason? Sigaw ni Patricia, na halos hindi marinig ang boses dahil sa lakas ng ulan. Sumigaw si Jason pabalik. Not sure. Pero I think nakita ko sila nakasama yung mountain guide din na kaibigan ko, si Bobby. Kahit may mga nakuhang sugat si Jason dahil sa mga matalas na bato, bilang guide ay gusto pa din niyang protektahan si Patricia mula sa mga panganib ng kagubatan. Huwag kang mag-alala, Patricia. Susubukan natin ang lahat upang makabalik sa kanila, sabi ni Jason, habang pinapanatili ang kanyang kalmadong kalooban sa kabila ng pagkabahala. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawin, Jason. Pero nagpapasalamat ako't nandito ka. Tugon ni Patricia, na puno ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa gitna ng madilim na kagubatan, na pinalala pa ng malakas na bagyo, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon,
na hindi lamang nagsilbing proteksyon mula sa mga peligro ng kalikasan, ngunit nagdulot din ng init sa kanilang mga puso. Naglalakad sina Patricia at Jason sa mapanganib na kagubatan. Ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok at panganib, ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang nagtitiwala sa isa't isa habang hinaharap ang mga hamon ng kalikasan. Jason, parang wala nang tigil ang pag-ulan at hangin na to. Paano tayo makakatawid sa kagubatan na ito bago tuluyang sumapit ang gabi? Tanong ni Patricia. Kailangan lang nating magpatuloy, Patricia. Kaya natin to, sagot ni Jason, habang nagtataglay ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng oras ay parang wala pa ding pinapakita na paghina ang bagyo. Dala ang kanilang mga backpack na may limitadong tubig at pagkain. Nagpatuloy sa paglalakad sa kagubatan sina Patricia at Jason. Habang sila'y naglalakad, si Erica, Bobby, at ang the rest ng grupo ay magkakasamang nakabalik ng ligtas sa starting point nila sa paanan ng bundok, kung nasaan din ang kanilang mga sasakyan. Si Erica ay nag-aabang ng balita tungkol sa kalagayan ng kanyang kaibigan na si Patricia. Ang bawat minutong lumilipas ay puno ng pag-aalala at kaba, habang siya ay nakaupo sa loob ng kanilang chartered bus, umaasa na makatanggap ng magandang balita mula kay Patricia. Ano na kaya ang nangyayari kina Patricia at Jason? Sana ay ligtas sila, sabi ni Erica kay Bobby. Expert mountaineer si Jason, alam niya kung paano makasurvive sa gubat. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kung hindi maghintay at palipasin ang bagyong ito. Sagot naman ni Bobby kay Erica. Sa kabilang dako ng kagubatan, patuloy na naghahanap ng maayos na mapagpapahingahan sina Patricia. Jason, kanina pa tayong naglalakad. Medyo masakit na ang mga paa ko, sabi ng dalaga. Konting tiis pa, sagot ni Jason. Mahirap tumigil sa gitna ng gubat lalo na kung gumabi na. Umuulan pa ng ganito. Hindi din natin alam kung anong klasing mga mabangis na hayop ang pwede natin ma-encounter. Medyo nakaramdam ng takot si Patricia. Grabe, bagyo na nga sa gubat, may mga dangerous animals pa. Pero wala naman lion or tiger dito, di ba? Tanong niya kay Jason. Oo, wala naman ganun sa gubat na ito. Sa Manila Zoo mo lang makikita. Biro ng binata para pakalmahin si Patricia. Pero dapat pa din tayong mag-ingat. Kahit walang ganong klasing hayop dito, sagana naman ang Pilipinas sa mga ahas. Nung isang araw lang sa TV, may napanood akong natuklaw ng King Cobra. Hoy, wag ka nang ganyan. Naaasar na sigaw ni Patricia. Pero seryoso ako doon, maraming ahas dito. Kaya nga mag-ingat ka sa inaapakan mo, sabi naman ni Jason. Sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay mas lumalapit na sa gabi. Habang ang kagubatan ay patuloy na tinatamaan ng malakas na bagyo, ang pag-aalala ni Erica ay patuloy na lumalaki. Sa kabila ng kanyang kaba at pag-aalala para kay Patricia, ay hindi niya mapigilang magpalakas ng kanyang kumpiyansa at kalooban na sana'y ligtas na makabalik sa kanya ang kaibigan. Matapos ang ilang oras ng paglalakad sa makulimlim na kagubatan, nakatagpo sila ng isang malaking kuweba na maaaring magsilbing ligtas na lugar mula sa hagupit ng bagyo. Wow, Patricia, tingnan mo to. Parang regalo ng langit itong cave na to sa atin. Bulalas ni Jason sa kasiyahan habang tinutok ang kanyang flashlight sa loob ng kuweba. Oo nga, Jason. Siguro ito na ang kasagutan sa ating mga panalangin para sa isang lugar na magiging ligtas mula sa bagyo. Sagot ni Patricia, na puno ng pasasalamat. Sa loob ng kuweba, naramdaman nila ang katahimikan at kapanatagan na hindi nila naranasan sa loob ng ilang oras. Habang sila ay nagpapahinga, nagsimula silang magplano kung paano nila haharapin ang gabi sa kabila ng kanilang kakaibang sitwasyon. Hanap tayo ng mga kahoy para magkaroon tayo ng apoy. Kailangan nating magpatuyo, sabi ni Jason habang inuusisa ang paligid ng kuweba. Sumangayo naman si Patricia, na kapwa din nanginginig sa lamig. Oo nga, Jason. Pero saan naman tayo makakakuha ng mga tuyong dahon at kahoy? Tanong ni Patricia, na puno ng pag-aalala. Tiwala lang sa Diyos, Patricia. May flashlight ka din ba dyan? Tara, tingin-tingin tayo dito sa loob ng kuweba. Baka may makita tayong fire materials. Nang makahanap na sila ng ilang tuyong kahoy at dahon, nagtulungan silang dalawa upang mag-start ng apoy. Ngunit dahil wala silang lighter,
At ang box ng posporo ni Jason ay puro tubig na dahil sa bagyo. Wala silang choice kung hindi magkiskis ng mga bato para magpa-spark. Nilapag ni Jason ang kanyang flashlight at pumili ng mga bato na gagamitin. Ilang sandali pa ay pilit na itong pinagkikiskis ng binata. Kitang-kita sa kanyang mukha ang desperasyon na sila ay magkaroon ng apoy. Pero sa kabila ng pagsusumikap at sakit ng mga kamay, walang nangyari. Hirap ka na, Jason. Kahit wag ka nang magpaapoy, sabi ni Patricia habang inaalalayan si Jason na makaupo. Huwag kang mag-alala, Patricia. Kailangan lang nating magpatuloy at huwag sumuko. Kailangan natin ng apoy para sa ating gabi, sagot ni Jason na puno ng determinasyon. Sinubukan ulit ng binata ang pagkiskis sa mga bato. Kahit mahapdi na sa mga kamay ay todo pa din ito. Ilang sandali pa, matapos ang maraming pagtangka, nagawa din niya na makapag-spark ang mga bato, at ito naman ay nagdulot ng pagliyab ng mga dahon at kahoy na kanilang nakuha. Wow, Jason, ang galing mo! Salamat ng marami sa sakripisyo mo, sabi ni Patricia. Ang apoy ay nagdulot ng liwanag at init sa kanilang pansamantalang tahanan, nagbigay ng pag-asa at kapanatagan sa kanilang mga puso. Hanap na rin tayo ng makakain natin, Patricia. Kailangan nating magpalakas bago matulog, sabi ni Jason habang inaayos ang laman ng kanilang mga backpacks. Sa loob ng kanilang mga backpacks, nagsimula silang maghanap ng mga pagkain bilang hapunan. Sa kabila ng kanilang mga limitasyon at kagipitan, hindi sila nawalan ng pag-asa na makakahanap ng mga ito. Unfortunately, 3 pirasong pink na pochi lang ang meron si Patricia dahil si Erica ang may bit-bit ng kanilang pagkain. Si Jason naman ay may dalang isang pack ng sandwich sa kanyang bag, ngunit ito ay nabasa ng tubig ulan. Nilabas nila ang mga ito ng may halong kalungkutan sa kanilang mga mata. Grabe pare, ang poor ng sitwasyon natin. Biro ni Patricia kay Jason, habang tinitignan nito ang binata na mistulang pinipigaan ng sandwich sa harap ng apoy. Ikaw talaga, hindi pa man din tayo matagal magkasama, puro ka na biro. Pero in fairness, medyo natawa ako doon, Patricia. Ang swerte ng boyfriend mo. Nako, wala akong boyfriend. Lagi nga akong iniwanan eh. Kaya nauwi na lang ako sa pag-hike para makalimot. Sagot ng dalaga. Ikaw? Iniiwan? Sa ganda at funny mong yan. Parang di naman ako makapaniwala. Sabi ni Jason. Ikaw nga dyan siguro napakaswerte ng girlfriend mo. Kasi ang thoughtful mo. Kahit masakit na sa kamay kanina, nagpursigi ka pa din. Kung ganyan lang sana ang ex ko. Panghihinayang ng dalaga. Si Jason naman ay may kaunting ngiti sa mukha. Hindi nagtagal, pinagsaluhan na nilang dalawa ang 3 pirasong pochi at medyo basang tuna sandwich. Well, pwede na din yon kesa magutom. At least may nakain tayo, sabi ni Jason. After nitong bagyo gusto kong kumain sa isang masarap na restaurant. Kulang itong dinner natin eh. Biro ulit ni Patricia. Dapat ilibre mo ko doon kung saan man yon. Puro tubig ulan na nga yung sandwich natin, ikaw pa halos ang umubos. Sagot ni Jason. Grabe ka naman! Gutom yung tao eh! Saka ikaw yung guide namin dito sa bundok, guest mo ko kung tutuusin. Sabi ni Patricia. Guest? Dito sa kuweba? Sagot sa kanya ni Jason sabay tawa. Mukha bang hotel sa'yo itong kuweba? Saka hindi naman date ito, di ba? Sa pagkakasabi na yon ng binata, ay nagkatinginan sila ni Patricia. Ilang segundo din ang lumipas na tila tumigil ang oras na. Ano ba yan? Yung mga pochi mo expired na yata eh. Kung ano-ano tuloy ang nasasabi ko. Sabi ni Jason na namula ang pisngi. Ganon din si Patricia. Habang ang bagyo ay patuloy na bumabayo sa kagubatan, napagdesisyonan ng dalawa ang mahiga na upang magpahinga. Sa tabi ng liwanag ng apoy, nagpapalitan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang mga nakaraang relasyon na nauwi sa pagkabigo. Ano palang nangyari dun sa last ex mo? Tanong ni Jason habang nikatingin sa siling ng kuweba. Ang hirap talagang pag-usapan, pero okay lang. Isa na lang naman kasi yon sa mga nagdala sa akin dito sa hiking trip na ito. You know, para makalimot, sagot ni Patricia, na may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Alam mo ba, Jason, madami na rin akong pinagdaanan sa pag-ibig. Marami na akong naging relasyon na nauwi sa wala, kwento ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo habang iniisip ang mga nakaraang karanasan. Talaga, Patricia? Ako rin.
Madami na rin akong beses na nasaktan at nadurog ang puso dahil sa pag-ibig. Sagot ni Jason, na puno ng pag-unawa sa mga pinagdaanan ni Patricia. Sa paglipas ng mga oras, patuloy nilang ibinabahagi ang kanilang mga kwento. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon at pagpapahalaga sa isa't isa ang nagpapalakas sa kanilang samahan habang sila ay nagpapalitan ng mga saloobin at mga damdamin. Hindi lang naman puro lungkot ang nangyayari sa pag-ibig, diba? Minsan may mga magagandang alaala din, sabi ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga alaala ng masayang panahon. Tama naman yon. Kung hindi tayo nagdaan sa mga pagsubok, hindi rin tayo magiging matatag, tugon ni Jason. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unti nilang natuklasan ang mga bagay na nagbibigay kulay sa kanilang mga buhay at nagpapalakas sa kanilang pagkakaibigan. Sa bawat salitang binitawan at bawat kwento na ibinahagi, lalo nilang nauunawaan ang isa't isa at ang kanilang mga damdamin. Sa kabila ng bagyo, ang loob ng kuweba ay tila napuno ng pag-asa. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay ng liwanag sa dilim na gabing iyon. Nagbibigay ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga hamon na kanilang hinaharap. At habang ang bagyo ay patuloy na bumabayo sa labas, ang kanilang mga kwento ay nagtulak sa kanila na mas lakasan pa ang pag-asa. Sa pagpilas na oras, ang samahan nila ay naging mas matibay pa at may unti-unting pag-ibig na sumisibol sa kanilang mga puso na lalong nagiging matatag. Pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pagkukwentuhan, napagpasyahan ni Patricia at Jason na magpahinga na. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng kuweba, unti-unting bumagsak ang kanilang mga mata, handang harapin ang buong magdamag sa kanilang sitwasyon. Sa kalagitnaan ng tulog ni Patricia, may kakaiba siyang naramdaman. Palibhasa mababaw ang kanyang tulog, binuksan niya ang mga mata sa pagtataka at unti-unting nakita ang isang figure na gumagalaw papasok sa loob ng kuweba. Isang malaking kobra. Nagulantang si Patricia ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili upang hindi mag-ingay dahil baka magulat ang ahas. Sa kanyang tabi, si Jason ay tulog na mahimbing, hindi alam ang peligro na paparating. Sa takot at kaba, tinapik ni Patricia ang balikat ni Jason, na marahan namang gumising. Jason, gising! May ahas sa loob ng kuweba! Bulong ni Patricia nang may pag-aalala. Nagising si Jason, hindi agad nakapaniwala sa narinig. Ngunit ang pag-aalala sa boses ni Patricia ay nagpapahiwatig sa kanya na may hindi maganda sa paligid. Agad siyang umupo, ang kanyang mga matay sumilip sa dilim ng kuweba. At doon nakita niya ang kobra na papasok sa loob. Oh no! Bulalas ni Jason. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi na nagdalawang isip, agad niyang kinuha ang kanyang machete mula sa kanyang backpack. Ang kanyang mga kamay ay naglakas loob, handang harapin ang malaking ahas. Si Patricia naman ay nagpasyang manatili sa likod ni Jason, sumusuporta sa anumang hakbang na gagawin nito. Ang kanyang dibdib ay nanlalamig sa takot. Ngunit ang kanyang tiwala kay Jason ay hindi nawawala. Dahan-dahan, ang kobra ay lumapit, tila nagbabalak na salakayin sila sa kanilang kinatatayuan. Si Jason, hindi nag-aatubili, ay tinutukan ng machete ang ahas, ang kanyang mga matay seryosong-seryoso. Patricia, manatili ka lang dyan sa likuran ko. Utos ni Jason, na puno ng determinasyon at tapang. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa takot, ngunit ang kanyang determinasyon na protektahan si Patricia ay lalong nagpalakas sa kanya. Nang magkaroon ng sapat na distansya, nagtangka si Jason na tagain ang kobra. Ang ahas ay agad naman nag-counter-attack, ngunit nakaiwas si Jason. Sa kabila ng mga nangyayari, nanonood lang Patricia sa likuran ni Jason, ang kanyang mga matay pumilantik sa takot at ang kanyang dibdib ay nanlalamig sa bawat sagupaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aalala kay Jason. Naniniwala sa kanyang kakayahan na protektahan sila sa panganib. Gamit ang kanyang angking tapang at giting, isang mabilis at malakas na tagpas ang pinakawalan ni Jason at napuruhan ng mabangis na ahas malapit sa ulo nito. Sa huli, matapos ang matinding laban, siya'y nagtagumpay na mapatay ang kobra. Itinapon niya ito palabas ng kuweba, patunay ng kanyang tagumpay at katapangan. Nang makatiyak na wala ng panganib,
Hingang malalim na siyang umupo, ang kanyang dibdib ni kumakabog pa din. Si Patricia naman, tumakbo papunta sa kanya at hinigpitan ang pagyakap. Jason, salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Bulong niya, puno ng pasasalamat at paghanga sa kanyang kaibigan. Tiwala lang, Patricia. Handa akong gawin ang lahat para sa ating kaligtasan. Sagot ni Jason, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon at pag-asa. Ilang saglit pa silang nagkatitignan nang fully ma-realize na sila'y magkayakap. O pasensya na, hindi ko sinasadya yon, nahihiyang sabi ni Jason. Wala yon, ano ka ba? Ako naman yung tumakbo papunta sa'yo at yumakap. Parang thank you para sa pagligtas mo sa atin. Sagot ni Patricia. Halatang napangiti ang binata sa narinig, ganun din naman si Patricia. Sa loob ng kanilang mga puso ay nag-alab ang isang panibagong damdamin. Isang pag-ibig ang umusbong sa gitna ng malakas na bagyo sa loob ng kuweba. Matapos mapatay ang ahas, nagpasya sina Patricia at Jason na magpahinga muli. Sa kabila ng panganib na kanilang naranasan, unti-unti nilang naramdaman ang kapayapaan sa loob ng kanilang pansamantalang tahanan. Ang gabi nagdaan ng tahimik, hanggang sa unti-unting nagapi ang dilim at ang ulan ay humina. Sa paglipas ng mga oras, napagtanto ni na Patricia at Jason na ang weather sa labas ay unti-unti nang gumaganda. Ang bukang liwayway ay pumailan lang sa kalangitan. Ang mga patak ng ulan ay mahina na. Sa kanilang pag-uusap, nagpasya silang lumabas na mula sa kuweba, handang harapin ang challenges ng kalikasan. Patricia, handa ka na bang maglakad na ulit? Medyo humina na yung ulan? Baka maganda na ang lagay ng panahon? Sabi ni Jason, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Oo, Jason. Kailangan na nating umalis dito at humanap ng daan pabalik sa mga kasama natin. Sagot ni Patricia. Sa kanilang paglabas mula sa kuweba, tinahak nilang muli ang malawak na kagubatan. Ang bawat hakbang ay medyo mahirap dahil naging maputik ang kanilang inaapakan. Sa kabila nito, hindi sila sumuko. Sa bawat bato-bato na kanilang tinatawid, sa bawat sanga ng kahoy na kanilang sinusundan, patuloy silang nagtitiwala sa isa't isa, na puno ng determinasyon na makalabas sa kagubatan. Sa gitna ng kanilang paglakad, pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at mga naging karanasan sa buhay. Nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang mga nakaraang relasyon, mga tagumpay, at mga pagkabigo. Sa bawat kwento na kanilang ibinabahagi, lalo pang lumalalim ang kanilang koneksyon. Alam mo, Jason, sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan, natutunan kong hindi dapat tayo sumuko sa buhay. Kailangan nating patuloy na lumaban at maniwala sa ating sarili. Sabi ni Patricia. Tama ka naman, Patricia. Hindi natin dapat basta na lang sukuan yung mga hirap na pinagdadaanan natin. Kailangan nating ipagpatuloy ang laban, tugon ni Jason. Anyway, mas madali sanang ma-rescue ngayon kung dala ko lang sana yung cellphone ko. I think na kay Erica yon kasama ng mga pagkain namin. Panghihinayang ni Patricia. Yung cellphone ko naman dito lobat na. Hindi ko man lang nagamit kagabi. Sagot ni Jason. Basta wag kang mag-alala, Patricia. Tandaan mo, mountain guide yata itong kasama mo ngayon. Pagmamalaki ng binata. Wow! Edi ikaw na, Mr. Indiana Jones? Biro ni Patricia. Sa bawat sandali ng kanilang paglakad, lumalim ang kanilang samahan. Hindi nila inaasahan na sa gitna ng unos, magbabukas ang pintuan para sa isang umuusbong na pag-ibig na hindi lamang magbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon, ngunit pati na rin ng kahulugan at saysay sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglalakad sa kagubatan, hindi inaasahang nakakita sina Patricia at Jason ng isang malawak na damuhan, nag-aalok ng maikling kapahingahan mula sa kanilang pagod. Ang lugar na ito ay puno ng katahimikan at kagandahan, isang lugar ng kapayapaan sa gitna ng kanilang mga karanasan. Nang makarating sila sa clearing, agad silang umupo sa isang malambot na damuhan, pinagmasdan ng paligid na puno ng mga puno at halaman. Ang mga halimuyak ng mga bulaklak at huni ng mga ibon ay nagbigay sigla sa kanilang mga puso
nagbibigay daan sa isang saglit na panahon ng pagpapahinga at pagninilay-nilay. Grabe, Jason! Ang ganda naman ng lugar na to! Parang isang malaking park sa gitna ng gubat, sabi ni Patricia. Oo nga, Patricia. Ang ganda ng clearing na ito. Napakalinis at tahimik. Tugon ni Jason, na puno rin ng paghanga sa kanyang paligid. Sa gitna ng katahimikan ng clearing, nagsimula silang dalawa na harapin ang kanilang mga damdamin. Ang bawat tingin, bawat ngiti, at bawat salita ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim pa sa kanilang pagkakaibigan. Jason, alam mo ba, habang naglalakad tayo, napagtanto ko na napakaswerte ko na may kasama akong katulad mo sa panahong ito. Salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin, sabi ni Patricia na may lambing sa kanyang boses. Naku, Patricia, wala kang dapat ipagpasalamat. Ikaw rin ay isang inspirasyon sa akin. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, mas lalo kitang hinahangaan. Sagot ni Jason. Sa gitna ng kanilang pagpapahinga, hindi nila maitago ang damdamin na kanilang nararamdaman. Ang bawat sandali ay nagbibigay daan sa isang bagong uri ng pagkakaintindihan at pag-ibig na umuusbong sa kanilang mga puso. Hindi ko akalain na sa gitna ng kagubatan, makakahanap ako ng tunay na kaibigan at posibleng mas higit pa. Sabi ni Patricia, ang kanyang mga matay naglalaman ng pag-asa at pangarap. Namula si Jason sa narinig mula sa dalaga. Salamat, Patricia. Sige na nga, ituturing ko ng blind date yung dinner natin sa kuweba kagabi. Pabirong sabi ni Jason. Natawa naman ang dalaga. Sana pagkababa natin dito sa bundok, sa mas maayos naman na restaurant mo ko dalhin. Ngumiti si Jason. Yun lang pala no problem sa akin yan. Matapos ang ilang sandaling pahinga sa clearing, nagpatuloy sina Jason at Patricia sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila sa gitna ng kagubatan, ang kanilang mga puso ay naglalaman ng pag-asa at kilig. Sa kanilang paglalakad ay paminsanang nagkakatinginan sila, na sinusundan ng mga matamis na ngiti. Habang lumilipas ang oras, nakarinig sila ng ingay mula sa di kalayuan. Isang tanda na malapit na silang makalabas mula sa kagubatan at makabalik sa kanilang mga kaibigan. Ang pag-asa at kagalakan ay bumabalot sa kanilang mga puso at ang mga hakbang nila ay puno ng excitement at anticipation. Di nagtagal, sa wakas, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at panganib, natagpuan nila ang daan palabas ng kagubatan. Praise God! Nandito na kayo! Akala namin hindi na namin kayo makikita ulit! Sigaw ni Erica, na puno ng kagalakan habang niyakap si Patricia. Oo nga, grabe! Kabado na kami! Baka kung ano na ang nangyari sa inyo, pare! Dagdag ni Bobby, na puno rin ng kasiyahan na makita ulit ang kaibigan na si Jason. Gutom na siguro kayo, kasi nandito sa akin yung pagkain natin, Patricia. Sabi ni Erica na puno ng pag-aalala. Pero nakain na kasi namin dahil sa gutom, sorry. Nagtawanan silang lahat sa nasabi na iyon ni Erica. Okay lang yun, Bes. Tugon ni Patricia. Itong si Jason naman kasi ililibre tayo sa isang masarap na restaurant. Sabay kindat ni Patricia kay Jason, nagbibigay senyales na mag-dinner date sila ngayong gabi, kasama ang mga kaibigan. Habang pabalik sa kanilang chartered bus, masayang nagkwentuhan ang grupo tungkol sa kanilang mga pinagdaanan. At diyan nagtatapos ang storya ni Patricia at Jason, mga mountain hiking enthusiasts na na-in love sa isa't isa sa gitna ng bagyo. Salamat sa pakikinig sa istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and subscribe.